Hello! Welcome back to my channel, Offloader sa Pinas Market. Maayong buntag sa tanan, mga kabisdak diyan. Kumusta mo mi amigos, mga ka-Pilipino, mga ka-OFW? Ano bang nangyayari sa ating merkado? So, kung ikaw ay bago ka lang sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe naman sa ating channel dito, pakipindot lang yan. Subscribe, tsaka bell button. Libre lang po yan, walang bayad, So, mayroon tayong mga videos din. Nag-trade tayo sa blue chip stock at nagre-review naman tayo ng mga stock na umaangat ang top gainers. So, mostly sa mga blue chip tayo nakatutok. Doon na tayo nag-trade ngayon. So, ang merkado natin ngayon ay pulahan. So, down na naman tayo ng 1.53%, 5,872 na naman. Wala namang gana ang mga baguhan nito. Wala na. Ano lang nangyari. So, nung bago mag-holiday, maraming nagbilihan, nag-green. Ito ngayon talagang pagbalik, walang puro, ito yung mga most active, mga blue chip na naging red chip na. So, advance naman natin, yan sila, yung mga stock na yan, kung hawak nyo yan, may comment down below na lang, kung gusto nyo pa-review, mga decliners, yan sila. So, tara let's, meron tayong nakuha mga top gainers dito sa ating TradingView na platform. So, meron tayong ABG, Asia Base, 7-Eleven, Synergy Grid, Price Gas, Price Corporation, Soriano Corporation, NRCP, National Reinsurance Corporation of the Philippines. So, isa natin si ABG, siya yung nangunguna, Meron siyang 518 volume. So, bullish siya ngayon. Kayang merong balita. So, tingnan natin tong hindi ko pa ito na-trade dati nung nag-trade ako sa mga maliitan. Tingnan natin ang financial record ni, meron siyang free float na 99 million, maliit lang. Tapos, bang mga nila, negosyo. Holding company which engage acquisition, development, and export mineral properties, so mga parang mining, agriculture, mga ganon-ganon. So, revenue, so wala tayong makita ang record kung kumikita ba yung company. So, wala siyang mga record o baka hindi nakuha ni ni TradingView. Ito dito meron siyang total statement, revenue, gross profit, net income. So, negative palagi. So, kaya pag ganito, hindi ko siya tinitrade na umiiwas na ko sa mga small cap kasi maiipit tayo. Matagal yan siya magsibalikan sa taas. Pero ito naman sa ngayon maganda siyang kasi nung una, tingnan mo to dito kung may hawak ka sa kanya Nung IPO mataas siya bumagsak. Bumalik naman siya nag-W. Ngayon nag-W na naman siya gumawa siya ng malaking cap pero ilang taon nag-umpisa siya 12 tapos 18, so 6 years. Ito naman siya ngayon 18 tapos 18 tapos bumalik umangat nasa 26, so another ilan ba 12 years 12 years so 12 years bago gumanda yung so yan ang problema dito kasi tingnan mo kung naka-hold ka dito matagal masyado. So, kaya umiiwas na ako dito sa mga sa mga ganitong klaseng stock. Pero wala tayong magawa, wala tayong mapag-usapan ngayon. So, pag-usapan natin to baka meron kang hawak dito, So, subscribe na lang din naman. So, sa nakikita ko gumawa siya ng consolidation dito at gumawa siya ng bullish plug. Bullish plug to Yan bullish plug yan Ito yung posting niya, umangat siya doon. Tapos, gumawa siya ng ganyan, plug. Ito yung bottom naman na plug. Ganyan. So, ang kasunod yan, pwedeng umangat yan siya, di ba? Ma-break to niya.
Ganyan siya so pwede siya diyan pupunta. So kailangan niyang i-break itong 22 kasi may kulay ano diyan eh. So dapat diyan ma-break niya yung 22 kung anong meron siya sa kanya. So dapat magkaroon pa siya ng another grain bukas na candle ganyan para maging ano na yan. So ganyan dapat magganyan siya no para talagang totoong kasi kung hindi pwede siyang bumagsak ulit bumaba diyan. So magkonso-konso muna diyan siya bago siya angat ulit kung malakas talaga siya, kung meron siyang ginagawang hindi natin alam kung sinong nakakaalam kasi ilang bisis yan na sunod-sunod dito, 3 bisis tapos nagkonso. So baka ito na yan, hahataw na dito sa taas kasi merong dito merong tawag niyan sell order block sa taas na pwedeng tagusin nila tapos may imbalance ka pa dito na yan siya malaki. So baka babalik dito sa 40. Hindi natin alam kung kailan o anong dahilan bakit umangat siya ngayon. So ingat-ingat lang kung meron ka namang hawak dito ka nakabili ay kung ako diyan take profit na ako kasi magkano na rin yan 33%. So, pero kung nandito ka nakabili, yun lang, hold mo lang muna. Kung dito ka naman, may profit na yan eh. Take profit ka na diyan dapat. Dito pa lang, yan Kung baka malay mo, gagawin niya ulit to yung ganyang senaryo. So, dito para punta doon sa taas. Wala tayong makitang kasi, mga financial o parang, yung niya, parang hindi yata kumikita. So, next, meron tayo 7-Eleven. So, 7-Eleven, last nating vlog dito So, kala natin na na. So, nagkonso-konso lang siya, So, si 7-Eleven, kailangan talaga niyang i-break itong 35.2 para talaga may pag-asa siyang umangat sa taas, So, meron maraming mga sell order block dito sa taas Ibig sabihin yan, pag umangat yung presyo, ma-break niya tong 35.2, ma-break niya dyan, So, maaari yung mga presyo dito, pag umataw ganyan, mag-pullback lang yan kasi yung mga may hawak dito, baka magbintahan, Mag-ganon-ganon lang yung presyo na yan kung diretso talaga siya sa taas, kung malakas siya. Pero kung titingnan natin sa long term naman si 7-Eleven, target price naman ng broker na Metro is 60, So, dito may nakita kong pwedeng gawin niya, yung cap pattern. So, kung magtiyaga ka dito kay 7-Eleven, malay natin ma-hit yung cap pattern na yan, Yan. So, 60 yung target ni Metro, nasa 79. So, malapit, di ba? Nasa kalahati dito. So, ibig sabihin, hanggang ginawa ng mga taga-analysis ni Metro ay dito lang muna sila nagbase sa 60 na gawin niyang ganyan. Pwedeng magawing cap, ganyan yung pinagbasihan. Si TradingView, tingnan natin kung meron ba siyang target price. So 52 naman yung kay TradingView, maximum na. So meron siyang 52 maximum niya at saka average So dito si 52 itong dito niya kinuha itong portion na yan. Dito siya nagkumuha ng target price ni 7-Eleven. So ano bang ni 7-Eleven? Tingnan natin yung financial niya kung ba to, kumikita naman to kasi marami namang to Ayan mas okay to si 7-Eleven. Tingnan mo yung revenue niya, kumikita naman. So, may kita. Earnings naman. Wala pang nilabas. Dividends. Meron siyang pamimigay dividends. Kaso, bumababa yung dividends. Ibig sabihin yan, malaki yung expenses nila. Siguro. Kasi, tingnan mo, total revenue, tumaas. Pero yung gross profit niya, yan. Tapos, operating, binawasan ng operating, mga bawas-bawas pa ang gastos, lumiit yung niya, net income.
So kaya apektado yung dividends din. Ganito yung nangyayari, ano. So last niyang bigay noong August 25 pa. So ibig sabihin sa August pa to siya mamimigay. So alam niyo naman na yung 7-Eleven yan. So okay naman yung ano niya, kumikita naman, ano. So tingnan natin kung in long term kaya ba niyang abutin yung itong target price na 60. O pag sumubra pa, baka doon tayo sa 80 pa kamo kay 7-Eleven, ano. So yan lang po si 7-Eleven. So, kung may hawak ka sa kanya ay maraming ipit talaga dito eh. So kung ako dito, piso cost average mo na lang siya. Bili-bili ka ng paunti para bababa yung presyo mo. At magkasalubong kayo, no? Or pwede mong bilhin sa ibang broker. Kaya para feeling mo talaga, nabili mo siya ng mura. Kasi pag binili mo sa isang kabilang broker, ay maaari na tawag niyan, mag-umpisa ka ng kumita, magkakita ka na ng green pag umangato si 7-Eleven kaysa piso cost averaging din na maghintay ka pa na balikan ka talaga niya doon. Pero kung may iba kang broker account, kung isa lang, di piso cost averaging mo na lang, ano. Pero kaya mas maganda na mayroon kang at least tatlo. Ako, tatlo broker ko eh. Call Financial, BDO, Metrobank, at yung BPI nasara eh, hindi ko nagagamit na kasi. So, balak ko i-activate ulit yon para at least may iba pa ako. Hati-hati ba? Para yung pira mo hindi nandun sa isang broker lang, nakahiwalay siya para magka-gulumay yung broker na isa, may tatlo ka pa, no? So, hindi yung naipon sa isang basket lang, ika nga, sabi nila. So, SGP, Synergy. Itong may balita si SGP na parang ipapasok yata to sa blue chip eh. So, may matanggal naman sa blue chip, ano? Sino kaya matanggal dyan? Malaman natin sa mga June o July. So, last nating vlog dito, hindi siya umangat. So, ganun pa rin. Si Synergy, kailangan talaga niyang i-break itong yung 30 or itong din, mayroon tayong bagong consolidation na ginawa niya, itong 28.75. So baka ano lang muna to si SGP dito, mag-iipon pa ng lakas, magganyan-ganyan lang, consolidate ganyan bago siya hataw dun sa taas, ano bang target price natin dito? Wala yata tayong na yata to, ito yata yung taas na so na-break na yung, so ito yung taas niyang so na-break niya yung natin, tawag niyan, yung trend line na channel, so wala na to, na yan, na-break. So nag-break out talaga siya. So last nating vlog dito, nag-umpisa tayo dito eh. Tapos nag-break out yun. So wala tayong makitang target price dahil walang mga presyo sa kabila, So bang target price ni TradingView, meron ba? Wala tayong nakuha sa So forecast niya is 28.5, wala na yan. So 28 nandito na eh. Hit na yung target price na yan. So wala tayong nakuha ngayon sa mga broker. Di bali silipin natin. So long term, dahil na-break naman niya yan, so baka malay mo, talagang gumawa na siya ng tawag niyan, yung all-time high, So baka dito, magkonso-konso muna yan. At merong mga demand dito eh. Pwedeng mangyari dyan, pwedeng i-liquidate to niya, pero parang malabo na kasi malayo na siya eh. Nag-break out na dito lang sana, kung dito sana siya pwede niya i-liquidate, pero ito medyo na to. So mag-ipon-ipon lang muna yan siya diyan ng lakas bago siya hataw itong si Synergy. So pag na-confirm na to na na papasok sa blue chip, siguro dumugwin to ng mga foreigners kasi mura pa siya 28 pa siya eh. So siguro nga malay mo nag-umpisa na yung mga foreigners dito eh. Yang mayroong 14 million dito may mga foreigners na yan yung mga 14 million. So yan si SGP. So
So next naman, price gas. So price gas, revenue, kumikita naman, price gas, price corporation. Marami kasi itong, may price gas kasi ito, nagbibinta ng gas, di ba? Tapos, hotel. Merong hotel to sa Cagayan de Oro sa amin eh. Iyon ko sa ibang lugar, meron din yata. So earnings naman niya, wala siyang ni-report. Dividends, so maganda, tumataas naman yung dividends niya. So bukas mayroong so kaya pala mayroong ngayon, last day pala ngayon ng bilihan ng X na bukas eh. So hindi ka na kaya umangat to. Kasi marami nang bumibili ngayon. So maganda naman, kumikita naman sila, malaki kita nila oh. So yung kasi nila ito ay real estate, residential subdivision, gases, so yan. Hotel, may hotel to sa sa Cagayan de Oro, mayroon to hotel. Yung ko sa ibang lugar. So real estate 'yon. So ang natin, last nating vlogs ni nung isang araw dito, dito siya naangat, so nag-form kasi siya ng bullish flag eh. Kung napanood mo yung natin, video dito, ito price gas. Yan nag-form siya ng bullish flag near breakout. So nag-form siya ng tawag niyan, bullish flag. So malapit na to mag-breakout. Pag breakout niya yung 15.48 ay pwedeng umangat dun sa taas. Ang ginagawa kasi ni price gas, may napansin ako eh. Ito yung niya, yung style eh. Dito umangat siya. Umangat siya tapos nagkunso-kunso ganyan. Tapos umangat, nagkunso na naman. Ganyan naman yung ginawa. Tapos umangat na naman siya ulit. Umangat, tapos nagkunso na naman siya dito. So dito, umangat na naman siya, so nagkunso. Ibig sabihin yan, angat ang kasunod, So kung kailan, hindi natin alam. So kung magkano din, wala tayong So siguro, hiramin natin yung post. Kadalasan sa breakout, itong poste na to, dalhin mo dito sa taas. So dito yung target price na 18. Wala tayong nakuha sa mga broker natin, research natin yan. So technical, strong buy, wala naman siyang strong buy lang. Wala siyang forecast si TradingView. So yan. So baka malay mo maabot tayo dito sa 20 Kay bullish naman siya eh. Yung pattern niya ganun eh, pakyat eh. So maganda naman si Price Corporation. Meron tayo isa, si Ans A. Soriano. Ngayon na yata ano bang negosyo? Holdings, development, operating, bilya cable wire, manufacturing, bilya development, mga bahay-bahay. So, operating segment is involved in transportation, hang garage, ano ba yan? So, yan. So, tapos, revenue, kumikita naman, umangat naman yung nila, revenue. Tapos, earnings, walang pinakita dito. So, cable, malakas sila sa cable and wire manufacturing. So, gumagawa pala sila ng may resort, mayroong holdings, mayroong others, ano ba yung others, NARS, PT, stopping, wire manufacturing, yun yung nila, statement. So, kumikita, malaki kita, so maliit lang expenses. Yan yung dilaw, net income. So, yan, so kung may hawak ka nito, ano bang ginawa niya ngayon? So upward direction naman din siya eh. So, maganda din. Itong mga stock na ito, ganito, so long term, maganda din naman. Kahit nagkonso siya dito, umangat din, Tapos, namimigay naman siya ng dividends, So, ilang beses pa siya namimigay ng dividends? 25, March. So, 2 beses siya namimigay. So, meron siya bukas. Tapos na, nung March. Namigay na siya ng 0.5. So, okay naman yung niya, si Soriano. So, long term mo lang to. So, target price natin, wala tayong target price. So, anuhin na lang natin to. So, gumawa din naman siya ng parang bullish flag din to,
So ito bullish plug, ito yung posted yan, plug na yan, ganyan. So maaari na, tapos ito yung plug niya, no. So ganyan. So maaari pag umangat to dito banda diyan. Mga 20 yung ano niya. So yan yung bullish plug na posted, dalhin natin doon sa taas. So 20. So may chance na umangat siya ng 20. So kasi nag-breakout na siya eh. So nag-breakout na siya dahil nga siguro may magandang balita ito. Yan malaking volume. Maraming bumili dito eh. Ano kayang meron, bakit maraming bumili? So alay nyo, aangat doon sa ngayong katapusan o buwan next month. Hindi natin alam So yan lang yung paningin natin kay Soriano. Bullish siya na plug ang pinoform. So maaaring pwedeng humataw diyan si Soriano. So next we have the last, National Reinsurance Corporation. So ano bang niya nito? Mga insurance. Reinsurance. So national, ano ba yung life and life. So puro life insurance. So mga insurance to. So earnings, kumikita naman din, mataw. So life insurance, adjustment, yung mga na yan, blah blah blah, mga earnings, dividends, wala. Statistics, statement, so net income, ulit. So meron naman din silang Pero pag ganito kasi mga insurance medyo alanganin eh. Maliit lang yung free float. Malaki 1.46 billion yung free float. So pag ganito kasi medyo alanganin tayo diyan sa mga ganitong pag-insurance. So downward trend naman yung ginagawa niya, So downward trend siya. Tapos diyan, so kailangan i-breakout niya yan, mayroon siyang ginawang bearish pinant plug eh. So maaring baka bababa, pero masyado namang negat 0.83 na eh. Alangan namang negative So maaari na ito pag na-breakout niya yan, pwede siyang umangat dito sa taas dito sa DOS kasi ito yan. So mayroong mga sell order block dito sa 1.4. So pag na-breakout niya tong trend line na yan, pwede siyang umangat diyan, i-liquidate niya yung pula na yan, tapos mag-pull back, mag-konso-konso. Tapos pag maganda pa, umangat doon sa DOS, So kaya ingat lang kung may hawak ka nito kay tawag niyan kay NRCP. Ingat-ingat lang. Yung matagal-tagal talaga babalik yung mo dito. So yan lang po. Huwag kalimutan ang ating channel na mag-subscribe ka mo. Kung natapos niyo yung video, maraming salamat. Daghan salamat sa inyong tanan. Adios mi amigos, mi amigas. Babu.